Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2851. Sa kasamaang palad, dumating ako sa oras, kung hindi man, ang pamilya Raksha ay talagang tapos na. Sa oras na ito, nagkatinginan sina Natalie at Clarice, at kapwa sila lubos na masaya sa bawat isa. Mahusay, lumitaw si Daryl, at ang tribo ng Raksha ay naligtas. Woo! Pakiramdam ang aura ni Daryl, ang daan-daang libong mga puwersang koalisyon ay mukhang komplikado. Sa wakas, si Tu Shengjia ang unang nagreaksyon, humakbang, at sumisigaw kay Daryl Darby, ang taong walang kahihiyan nagpakita kaparing naglakas loob na magpakita. Ininsulto muna ang Chang'e Empress, at pagkatapos ay gumawa ng ingay sa North Mona Palace, at ngayon, nakikipagsabuatan muli sa mga Rakshasa. Pagtatangkang maglunsad ng gyera laban sa mainland. Panipi, at ngayon, ang iyong mga kakampi ay agad na binura sa amin, at hindi ka makaupo. Ano ang isang hindi pagkakaunawaan, sa palagay mo ay gagawin namin? Naniniwala ka ba? Panipi, bumagsak ang boses, ang nakapalibot na mga general ng koalisyon at maraming sundalo lahat ay malakas na tumugon. Oo, na mapagpaimbabaw mo, hindi na naka-install sa harap ng sa amin. Gusto mong mangibabaw sa mainland, na hindi namin alam. Ngayon iyon sinira mo ang bibig, hindi kahit naisipin ang tungkol sa mga Rakshasa pamilya live buhay. Ang karamihan ng tao sa Y na patuloy itong darating, si Daryl ay takot at galit. Ang utak ng mga taong ito ay pawang gawa sa tubig. Sa kaso ng Chang'e, alam ng matalinong tao na mayroong problema sa unang tingin, ngunit ang mga taong ito ay naniniwala sa kalokohan ni Zhang Ju. Sa pag-iisip tungkol dito, si Daryl ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta, at malamig na sinabi kay Tu Shengjia, anumang sasabihin mo, ngayon, dapat ko silang ilayo. Hindi malakas ang boses, ngunit kumalat ito sa buong madla, na lampas sa pagdududa. Tumawag ka. Si Tu Shengjia ay nanunuya at tinitigan si Daryl ng malapitan. Sa ganitong paraan, inamin mo ang iyong pakikipagsabuatan sa tribo ng Raksha, tama? Kung iyon ang kaso, walang masabi. Lahat, ang ambisyon ni Daryl, ngayon ay nagpasya ka na at hayaan siyang mabuhay at umalis. Ang boses ay nahulog, at Tu Shengjia rosa sa hangin. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Tu Shengjia, at isang pagkabigla ang sumabog mula sa mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, na dumidiretso patungo sa puso ni Daryl. Saan man dumaan ang figure, ang hangin ay napangit, at ang momentum ay nakakagulat. Nang makita ang pag-atake ni Tu Shengjia, agad na nabulabog si Daryl. Kotsa, matapos makarinig ng malakas na ingay, nagpinta si Fang Tian ng isang halberd na sumabog mula sa kanyang bibig, at mahigpit na hinawakan ni Daryl sa kanyang kamay. Lumayo ka, malamig na bulalas ni Daryl, at winagayway ang kanyang kamay. Isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa pininturahang halberd ni Fang Tian, na direktang naglalak ng Tu Shengjia. Sa susunod na segundo, walang sapat na oras si Tu Shengjia upang magawa ito. Siya ay natangay at binigkas. Sumilip siya ng buong 100 metro ang layo, at sa wakas ay nahulog na sa lupa, ang kanyang mga mata nakaitim, at pumanaw siya. Isang daye, sa isang paglipat lamang, natigilan nito si Tu Shengjia, ang unang mabangis na general sa hilagang Ying Continent. Ang Daryl na ito ay karapat-dapat sa Elysium Gate Sect Master, ang pagkakaroon ng sikat na Jiu-Sho. Ang lakas ay sobrang kakilakilabot. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay hindi mapigil ang huminga sa hangin. Ang titig ni Daryl ay parang sulo, lumulutang sa hangin, nakatingin sa paligid ng madla. Ako, si Daryl Darby, ay nagtatag ng Elysium Gate noon na may layuning parusahan ang kasamaan at itaguyod ang mabuti, kumikilos para sa langit. Sa higit sa 10 taon, hindi ko kailanman nilabag ang aking orihinal na hangarin. 3 taon na ang nakalilipas, tumawag ako kay mainland, sama-sama laban. Sa pamilya Rakshasa, mga alagad sa araw,
pumatay ng daan-daang libo, pinsala ng mainland kaysa sa malalaking pintuan ay dapat na mas malaki, at ikaw, sabi ko, ang phony, ay simpleng katawa-tawa. Karapat-dapat ako sa langit, karapat-dapat sa katarungan, at ako, si Daryl. Karapat-dapat sa aking sariling konsensya. Panipi, ngayon sasabihin ko sa iyo na ang usapin ng Chamber Empress ay ganap na. Nasa ilalim ng pamimilit ni Zhang Ju. Na-frame ako. Ang Rakshas ay pumasok ng buong-buo kay mainland. Narito upang tulungan ako, maniniwala ka man o hindi. Ako si Daryl Darby, karapat-dapat ako sa mundong ito. Panipi, nahulog ang huling pangungusap, labis na duguan ang mga mata ni Daryl. Sa isang panahon, higit sa 400,000 mga sarhento ng koalisyon ang nakatuon kay Daryl, at hindi makapagsalita kahit isang salita. Kabanata 2852. Katahimikan. Ang malaking larangan ng digmaan ay tahimik sa oras na ito. Isang karayom ang nahulog sa lupa, at malinaw kong narinig. Ako, Daryl, hindi pa ako nagsisisi kay Jiu Shou. Sa sandaling ito, hawakan ni Daryl ang pagpipinta ni Fang Tian, pinasigla siya ng kanyang panloob na puwersa. At ang kanyang masiglang boses ay kumalat sa buong ilang. Sa susunod na segundo, sumulyap si Daryl kay Natalie, na may isang determinadong pagpapahayag. Ang tribo ng Raksha ay nagdusa ng mga inosenteng kalamidad para sa akin. Kung hindi ko maprotektahan ang kanilang kaligtasan at maging walang kabuluhan, dapat ko silang ilayo ngayon. Kung sino man ang maglakas loob na hintuin ito at yon ang magiging kaaway. Panipi, bati ni Daryl sa lahat sa Natalie na umalis. Sa sandaling ito, daan-daang libong mga puwersang koalisyon ang nagkatinginan, ngunit walang sino man ang naglakas loob na huminto. Alam ng bawat isa, sa kanilang mga puso na kung sila ay titigil, ang wakas ay kapareho ng Tu Shengjie. O kahit na mas masahol pa, higit sa lahat, si Daryl ay mayroon ding dragon, iyon ang pinakamalakas na hayop sa mainland. Sa kabilang panig, mabilis na umalis si Daryl at Natalie sa hangganan ng mainland ng North Mona. Matapos ang paglalakbay ng ilang oras pa, siguraduhin na walang mga habol na sundalo sa likuran, si Daryl ay nakahinga ng maluwag. Sa oras na ito, nagbigay ng utos si Natalie na pahintulutan ang lahat sa lugar. Libu-libong mga tropa ang dumaan sa isang mabangis na labanan, at ngayon, mayroon na lamang ilang libong katao ang natitira, at ang mga nakaligtas ay pawang nasugatan, at hindi nila ito mapipigilan ng walang pahinga. Lalo na sina Natalie at Clarice, mapatla ang kanilang mga magagandang mukha. At halos naubos ang kanilang panloob na lakas. Matapos magpahinga ng higit sa kalahating oras, ang sitwasyon ng bawat isa sa wakas ay kumalas ng malaki. Daryl, sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Natalie at itinuro kay Daryl, okay lang sa oras na ito na dumating ka sa oras, kung hindi, tapos na talaga ang angkan natin ng Raksha. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay at masigasig na sinabi, gusto talaga akong magpasalamat sa iyo, at mamuno ng isang hukbo upang iligtas ka sa buong mundo. Kung may mangyari sa iyong tribo ng Raksha, hindi ako mapakali sa natitirang buhay ko. Ano ang naisip ni Daryl, at nagpatuloy, nga pala, gang ni Jack, pinagkanulo talaga ang tribo mong Raksha. Panipi, ano, narinig ito, Natalie sighed lightly, na may isang maliit na galit sa kanyang kinong mukha. Oo, Jack at ang kanyang mga kasabwat ay lantaran na naghimagsik laban sa mga Rakshas. Sa oras na ito ay haantong ako sa hukbo sa mainland maliban upang matulungan ka ng mga taksil na ito. Nang sinabi niya ito, puno ng determinasyon si Natalie. Ang tribo ng Raksha ay may patayo at malakas na tauhan, at ang traidor ay ang pinaka hindi matiis. Sa sandaling ito, katabi niya si Clarice, bagaman hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo napahiya. Pagkatapos ng lahat, sa mga traidor na ito, mayroong dalawa sa kanyang sariling mga kapatid. Nang makita ang kanyang reaksyon, ngumiti ng mapait si Daryl, Natalie, natatakot akong hindi ka ganoon kadali patayin ang mga taksil na ito. Bakit? Natigilan si Natalie at hindi mapigil ang magtanong. Sa pagkakaalam ko, sumilong sila sa Hades ng aswang na mundo. Umikot si
Daryl at Dahan daw ang sinabi, ang bawat isa ay may malakas na kapangyarihang kasamaan. Dinakip ito ng mga Dasanjman. Ano? Narinig ito, laking gulat ng katawan ni Natalie. Si Jack ang pangkat ng mga tao na ito ay sumilong sa mundo ng aswang Hades. Hindi nakakagulat nang nakikipaglaban sa kanya dati, ang lakas ng kalaban ay biglang naging napakalakas at napakasama. Ngayon ang pinakamahalagang bagay para sa iyong Rakshas ay gumaling. Naisip ni Daryl, at nagpatuloy na magsalita, ngayon ang sitwasyon sa mainland ay sobrang gulo, hindi ka dapat maging mapusok pa. Tumango si Natalie, sang-ayon sa sinabi ni Daryl. Sa susunod na segundo, maaaring may naiisip si Natalie, kung gayon. Mag-ingat, kapag may nangyari, abisuhan ka agad ako. Ang aming Raksha clan ay talagang makakatulong. Gayon din, ang iyong matuwid na kapatid na babae mula sa pamilyang Carter ay napunta na sa New World Continent. Ito ay ang balita na ibinigay niya sa akin. Panipi, sa oras na iyon, papasok pa lamang kami sa main world continent, at nakakuha kami ng balita na ang mga tao mula sa pamilyang Carter ay inaresto ni Haring Kenny, at siya ay sumugod upang iligtas sila agad. Panipi, ano? Narinig ito, biglang nag-alala si Daryl. Bagaman si Sarah ang pangalawang binibini ng pamilyang Carter, bihira siyang tumapak sa mga ilog at lawa. Kahit na sumamba siya sa isang Fangchi Buddha bilang guru dati, mahirap na sundin lamang. Siya ang bilangguan ng New World Palace na sumagip sa pamilyang Carter. Kabanata 2853. Daryl naisip ng higit pa at higit na balisa, at mabilis na sinabi, kung ito ang kaso, maghiwalay tayo dito, maaari kang bumalik sa istasyon pagkatapos ng ilang higit pang oras. Ako isipin, ang Gyushu Continent ay hindi magpapadala ng mga tropa upang maghabol. Okay, mag-ingat. Matapos ang napagkasunduan, si Daryl ay humiwalay kay Natalie at nagmamadaling patungo sa Continental ng New World. Sarah, huwag maging mapusok. Sa daan, patuloy na nagdarasal si Daryl sa kanyang puso. Yung kabila, Ghost Realm, mahusay na hall ng Underworld. Nakaupo sa trono, ang mukha ni Pluto ay orihinal na malungkot, at ngayon mas mukhang malungkot ito, at ang kapaligiran sa buong bulwagan ay labis na nakalulungkot. Ang mga sumusunod na messenger, pati na rin ang Great Hall of the Underworld soldiers, ay natatakot ding lumabas. Ngayon pa lang, nagpadala siya upang arestuhin ang mga sundalong Ming ni Chester, at nagbalita ng balita na nabigo ang pag-aresto, na ikinainis ni Pluto. Sinabi mo lang, sa oras na ito, ang hari ng Hades ay nakatingin sa isang patay na sundalo na nakaluhod doon, at malamig na sinabi, nang arestuhin mo si Chester, nasagasaan mo ang Elysium Sect Master na si Daryl Darby, ang batang iyon nagkaroon ng dragon Spirit, Beast, Panipi. Oo, pinunasan ni Mingbing ang malamig na pawis at mabilis na tumango. Tulad ng sinabi niya, huminga ng malalim si Mingbing at maingat na sinabi. Bukod dito, mayroong isang siyam na langit na Santo Maiden sa tabi ni Daryl. Iyon ay ang siyam na langit na Santo Maiden na nagturo kay Daryl na ayusin ang isang pormasayon na humantong sa pagkabigo ng pagkuha ng mga bata. Panipi, narinig ito, ang titig ni Pluto ay malamig na nag-flash, at sinabi niya sa kanyang sarili, ayon dito, iniwan ng siyam na langit na santo ang lihim na kalipunan ng espiritual na walang bisa. Matapos ang langit at daigdig na malalim na array ay nawasak sa taong iyon, ang lihim na larangan ng espiritual ang void ay nawala at ang kaharian ng Diyos. Pati na rin ang koneksyon sa mainland, hindi nila inaasahan na sa wakas ay lalabas sila. Nagpapatuloy ang utos, at susubukan namin ang aming makakaya upang masubaybayan kung nasaan ang siyam na langit. Santo, Panipi, opo, kamahalan. Nang matanggap ang utos, mabilis na tumayo ang sundalong Ming at naglakad palabas ng hall. Pinagmamasdan ng sundalong naglalakad palayo, tumingin si Pluto sa paligid. At tinignan ang mga utos, sa panahong ito, anong balita ang narinig mo sa siyam na lalawigan? Ang boses ay nahulog, at ang isa sa mga utos ay mabilis na lumabas, kamahalan.
Dahil sa iyong kamahalan napasuko si Jack at ang mga tao, ang sitwasyon sa Siyam na mga lalawigan ay nagkagulo. Ilang araw lamang ang nakalilipas, sumiklab ang gyera sa pagitan ng New World at ng tribo ng Raksha. Panipi, ang messenger na ito ay tinawag na Gang Hao na nagtrabaho para sa Pluto ng maraming taon at naging matapat sa Pluto. Hindi lamang iyon, si Haring Kenny, ang Emperor ng New World Continent, ay sadyang nagpadala rin ng balita na ang tribo ng Raksha ay babalik upang sakupin si mainland. Maingat na sinabi ni Gang Hao, habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Pluto, iniisip ng mga nasasakupan na ang hari na ito kayang gawin ito ng Kenny. Samantalahin, Panipi, Hang, narinig ito, tumanggo si Pluto na inaprobahan, oo, ang bagay na ito ay naiwan sa iyo. Opo, nagmamadali na sumaludo si Gang Hao, tiyak na hindi ko bibiguin ang iyong kamahalan. Sa kabilang panig, New World Continent, ang palasyo, gabi na, at maraming gwardiya ang nagpapatrolya sa buong palasyo, na masasabing mababantayan. Whoosh! Sa oras na ito, isang payat na figura, na sinasamantala ang gabi, ay nagmula. Sa malayo, tahimik at maliksi ang figura, iniiwasan ng mga gwardiya ng patrol, at pumasok palabas sa palasyo. Ito ay isang maganda at banayad na babae, ang itim na damit sa gabi, itinakda ang isang compact figure, napaka kaaya-aya, may islan na mga tampok, mahirap para sa sinumang tao na kontrolin ito. Kapag nakita niya ito, hindi siya matanda, ngunit may isang pakiramdam ng katandaan, na hindi tumutugma sa kanyang marka sa ang kilay niya. Si Sarah ito, Kabanata 2854. Si Sarah sa oras na ito ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay lihim na nababalisa. 2 araw na ang nakalilipas, ang Sarah ay orihinal na nagpunta sa North Mona Palace upang iligtas si Daryl kasama ang tribo ng Raksha. Gayunpaman, sa paraan upang malaman ang balita, ang pamilyang Carter ay nabilanggo ng Haring Kenny. Nang malaman ang sitwasyon, si Sarah ay parehong balisa at galit na galit. Pagkatapos nito, humiwalay siya kay Natalie at dumating upang magtanong tungkol sa sitwasyon na nag-iisa. Sa araw, sinubukan ni Sarah na pasukin ang bilangguan, ngunit sumuko siya nang makita niyang mababantay doon. Pagkatapos nito, naisip ni Sarah si Monica. Nagpasya siyang pumunta sa palasyo ng gabi at humingi ng tulong kay Monica. Sa puso ni Sarah, si Monica ay pinagkakatiwalaan ng kanyang kuya, at nanganak ng dalawa si Ambrose. Ang kanilang pag-ibig ay kasing lalim ng dagat. Kung alam nila na ang pamilyang Carter ay naaresto ni Haring Kenny, tiyak na makakatulong sila. Matapos ang desisyon, sinamantala ni Sarah ang gabi upang makalusot sa palasyo. Natagpuan ito. Di nagtagal, inikot ni Sarah ang palasyo at nakita ang natutulog na palasyo ni Monica. Sa sandaling ito, si Sarah ay hindi nag-atubiling, tahimik na binuksan ang pinto, at naglakad papasok. Sino? Pagpasok ko pa lang ay may narinig akong magandang boses, napatingin si Sarah sa boses, at agad na labis ang saya. Nakita ko ang Kat-Anji tangi at marangyang malambot na pagbagsak sa loob, tahimik na nakaupo na may isang payat na figure, kaaya-aya at marangyang, na puno ng isang payapang ugali. Ito ay si Monica, Sister Mon. Si Sarah ay nagpakita ng kaunting ngiti, lumakad at sinabi, "Bisitahin ang gabi, huwag kang masaktan." Sarah, nang makita na ito ay si Sarah, nanginginig si Monica at ikinagulat niya. "Bakit ka dumating?" Akala niya iyon ang taong walang mahabang memorya, ngunit nakalimutan niyang kumatok sa pinto nang siya ay pumasok, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay ang Sarah. "Alam mo, Monica at Sarah, hindi pa ba nagkikita ng maraming taon?" Si Sarah ay bahagyang bamantong hininga, hindi maitago ang kanyang panloob na pagkabalisa. Ang pamilyang Carter ay inaresto ni Haring Kenny. Si Sister Yvette, Dax at marami pang iba ay nakalok sa selda. "Nais kong tulungan mo akong iligtas sila." Nang siya ay sinabi ito, ang mga mata ni Sarah ay kumislap sa pagpipilit. Narinig ito, lumabo ang ekspresyon ni Monica, at malungkot niyang sinabi, "Narinig ko ang tungkol dito. Kinumbinsi ko si Haring Kenny noon, ngunit hindi niya ako pinakinggan at sinabi sa akin na huwag makagambala.
Ito bagay anak, natatakot. Wala akong magawa, tuldok. Nagulat ang mukha ni Sara, naramdaman niya lamang na biglang nabasag ang pag-asa sa kanyang puso. Ate Mon, wala ka bang puso upang panoorin ito? Balisa si Sara at hinawakan ang kamay ni Monica. Si Monica ay napangiti ng mapait, hindi alam kung paano tumugon ng ilang sandali. Kamahalan, halika dito. Habang nagsasalita siya, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa labas, at pagkatapos, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag sa kalayuan. Nako, sa sandaling ito, ang parehong mukha ng Sara at Monica ay nagbago, at nagpapanik sila. Aba, narito si Haring Kenny. Kung makita kita rito, tiyak na hindi ko ito bibitawan ng madali. Nanginginig at nagpapanik si Monica. Sa pakikinig sa mga yapak na papalapit, kinagat ni Sara ng mahigpit ang labi, at naguluhan din ang kanyang puso. Anong gagawin, orihinal? Pumunta ako sa Monica upang may save ang mga tao ngayong gabi. Sa susunod na segundo, nagbago ang iniisip ni Sara, at mayroon siyang ideya, at sinabi kay Monica, Sister Mon, humihingi ako ng pasensya. Ang boses ay nahulog, at ang kamay ng Jade ay itinaas at tinamaan si Monica sa likuran ng leeg. Puff. Kabanata 2855. Si Monica ay hindi tumugon sa lahat, at biglang nahimete ang kanyang katawan. Si Sara ay hindi nag-atubili. Matapos itago si Monica sa screen, binago niya ang damit ng palasyo, pagkatapos ay umupo sa harap ng salamin, ipinapakita ang 1,000 mukha ng walang aspeto. Sa oras na ito, kung may ibang mga tao sa silid tulugan, magulat siya, dahil sa isang kisap mata, nagbago si Sara at naging hitsura ni Monica. Oo, iniisip ito ni Sara, at magpapanggap na Monica upang salakayin ang hari. At mailigtaa ang pamilya Carter. Dahil walang ibang paraan upang may save ang pamilyang Carter, direktang papatayin nila si Haring Kenny. Kapag nagkagulo ang palasyo, makakakuha siya ng pagkakataon na makapasok sa bilangguan. Sa pagsasalita tungkol dito, kung ito ay 3 taon na ang nakakalipas. Tiyak na walang lakas ng loob si Sara, ngunit pagkatapos na sambahin ang 7 Buddha. Bilang isang guro, natutunan niya ang 1,000 mukha, at pagkatapos ay gumala sa mga ilog at lawas sa loob ng isang panahon, malaki ang pagkahinog at nakaranas ng mga problema, mabilis na huminahon, humirit. Sa sandaling ito, ang pinto ng kwarto ay itinulak, at pagkatapos ay dahan-daang lumakad si Haring Kenny na may ngiti sa labi. Ha! Sa sandaling ito, ang tingin ni Hari ay nahulog sa Sara. Nakikita siya sa isang mahabang palda, ang kanyang figure ay payat at kaaya-aya, masyadong maganda. Sa oras na ito, hindi na malayan ng Hari na ang asawang babae sa harapan niya ay nagpapanggap na ibang tao. Madam, pupunta ako upang makita ka. Sa sandaling ito, si Hari ay dahan-daang lumakad papunta kay Sara. Si Sara ay bahagyang ngumiti, salamat sa pag-ibig ng iyong kamahalan. Tulad ng sinabi niya, tumayo siya at nagbigay ng pagbati. Sa sandaling ito, si Sara ay may kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Ngunit siya ay medyo nag-alala din. Dapat mong malaman na ang Emperor ng New World Continent ay nasa harap niya. Kung mayroong isang pagkakamali, ito ay magpakailanman. Gayunpaman, iniisip si Yvette at ang iba pa sa bilangguan, biglang naging matatag ang mga mata ni Sara. Bakit ka magalang sa akin? Bahagyang ngumiti si Kenny, diretsyong lumakad. Umupo sa kanyang tuhod, at may emosyong sinabi, maraming mga bagay kamakailan. Abala sa mga opisyal na tungkulin, at sobrang pagod. Kaya hindi ako madalas sumama kay Madam, hindi. Ako sisisihin ni Madam. Ngumiti si Sara at sinabi, dahil pagod na ako. Magpahinga ka pa. Paano kita masisisi? Panipi. Haha, narinig ko ito. Si Hari ay lubos na guminhawa at hindi mapigilan ang tumawa. At pagkatapos ay kumaway. Madam, come and sit, let me take a look. How Miss Sara go and sit. Pagbalik ng kanyang isipan, mabilis siyang lumakad. At sinabi ng marahan, kamahalan, sandali lang, gagawin kita isang tasa ng tsaa. Okay, good. Tumango ang Hari at tumingin kay Sara ng nakangiti, nasa sabik. Mula pa nang umupo si Emperador Kenny sa Emperador, at natrap si Monica sa
palasyo, si Monica ay hindi maligamgam patungo sa kanya, na naging dahilan upang si Hari ay napakawalang magawa. Ngayon, hindi lamang ipinakita ng asawa ang kanyang kahinahunan at kabutihan, gumawa din siya ng hakbangin na gumawa ng tsaa para sa kanyang sarili. Paano ito hindi magiganyak si Hari? Hindi magtatagal, Sara ginawa tsaa at dinala sa Hari ang inyong kamahalan. Mag-ingat na magsunog ng ito. Tandang padamdam. Okay, Hari kinuha ito na may isang ngiti, at ay tungkol sa upang tikman. Ito, pumunta sa kamatayan, ikaw na masamang tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinawakan ni Hari ang tsaa at dinala lamang ito sa kanyang bibig nang makita niya si Sara, na nakangiti na, biglang lumamig at sumigaw. Kaagad pagkatapos, isang malakas na hininga ang sumabog mula sa katawan ni Sara, at direktang sinampal siya sa puso ni Hari. Oo, ang banayad at banal na pagganap ni Sara dati, ay hayaan ng Hari na paganahin ang kanyang pagiging mapagbantay, upang maghintay para sa pagkakataon na kumilos. Madam, ikaw, sobrang galit na galit ni Kenny. Hindi niya inaasahan na ang ginang, na palaging banayad, ay bigla siyang sasalakayin. Sa sandaling ito, nais niyang umiwas. Ngunit ang bilis ni Sara ay masyadong mabilis magtago. Sa pagsasalita tungkol dito, ang lakas ng paglilinang ni Hari ay napakalakas. Ngunit dahil hindi siya handa, si Sara ay may pagkakataon na samantalahin ito. Bang! Ang palad na ito ay naglalaman ng 10 antas ng kasanayan ni Sara, at malakas na tumama sa puso ni Hari. Narinig niya ang kanyang hiyawan, at ang buong tao ay lumipad, kumatok sa backscreen, at bumagsak ng malakas sa lupa. Kabanata 2856. Puff! Sa sandaling ito, mapotla ang mukha ni Haring Kenny, at iminulat niya ang kanyang bibig at nagluwa ang dugo. Madam, bakit ito? Tinitigan ng mabuti ni Hari na si Sara, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Tumingin ng malinaw, sino ang iyong asawa? Sara sneered, itinaas ang kanyang jade kamay at pinahid ang kanyang mukha. Nagbabalik sa kanyang orihinal na hitsura. Ano? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang puso ni Hari at agad siyang natigilan. Paano ito nangyari? Siya, hindi ba siya ang asawa ko? Sa pag-iisip tungkol dito, ikiling ni Hari ang kanyang ulo upang makita si Monica na nahimete sa likuran, at agad na naintindihan ang isang bagay. Kinikilala kita, ikaw ang pangalawang binibini ng pamilyang Carter. Matigas ang mukha ni Hari, at mariin niyang tinitigan si Sara, hindi ka matapang. Maglakas loob na sumugod sa palasyo sa gabi upang patayin ako, gusto ko ang iyong buong pamilya Carter upang tuluyang maglaho. Tulad ng sinabi niya, tatayo na sana si Hari, ngunit ang kanyang ugat sa puso ay nasugatan. At hindi niya ito mailabas ng may anumang lakas. Ikaw na masamang tao, huminga ng malalim si Sara at tinignan ng malamig si Hari nang walang kaunting awas sa kanyang mga mata. 3 taon na ang nakalilipas, pinatay mo ang ama ni Sister Yvette at sinakop ang trono, at pagkatapos ay nakuha ang lahat ng mga tao sa lupa kontinente. Ang martial art ay labis na nakakainis, at ngayon, nais mong makitungo muli sa aming pamilyang Carter. Panipi, kahit na ikaw ang walang hangganang ama na ampon, hindi kita mapapanatili. Matapos bumagsak ang boses, hinayla siya ni Sara punyal at tumusok ng diretsyo sa puso ni Haring Kenny. Pagkakita sa punyal, malapit na nitong batasin ang gitnang bibig, at biglang may sumigaw mula sa labas. Boses iyon ni Ambrose. Sa sandaling ito, ang katawan ni Sara ay umiling nang walang pag-aatubili. Ang kanyang figure ay lumipad mula sa likurang bintana. Hindi nais ni Sara na patayin si Haring Kenny sa harap ni Ambrose, kung tutuusin, si Ambrose ang anak na panganay na kapatid. Ang hari ng New World ay may biyaya na pangalagaan siya. Pagkalabas pa lang ni Sara ang pintuan ng kwarto ay itinulak, at pagkatapos ay mabilis na naglakad si Ambrose. Ito, nang makita ang eksena sa harapan niya, niyugyug ni Ambrose ang kanyang katawan at natigilan doon sa isang gulugod, tulala na tuluyan. Nakita ko na si Haring Kenny ay nakahiga doon na puno ng dugo at pumanaw, at ang kanyang ina ay nakapikit ng mariin. Halika dito,
Sa susunod na segundo, nagmadali si Ambrose, sinuri muna si Monica, at matapos niyang matiyak na walang mali, sumigaw siya sa labas, "Halika, may mga mamamatay tao." Ha! Nang bumagsak ang boses, agad na sumugod ang patrol guard sa labas. May pumasok sa palasyo, upang patayin ang kamahalan. Alam ni Ambrose na, walang hangganan ang huminga ng malalim, napakalma, sinabi niya. Kaagad na, hinaranggan ang palasyo, hinanap ang bawat sulok, siguraduhing makahanap ng pumatay. Mabilis. Tandang padamdam. Oo, bigla, malawak ang balita ng pagpatay kay Haring Kenny ay kumalat ng sabay-sabay, at ang buong palasyo ay nasa gulo. Sa kwarto, nagbabantay si Ambrose sa malambot na sopa, tahimik na nakatingin. Sa walang malay na Haring Kenny, nawala sa pag-iisip. Sa puso ni Ambrose, palagi niyang iginagalang si Haring Kenny. Kung hindi, dahil sa kanya, maaaring hindi siya lumaki ng maayos. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, determinado si Harry na tanggalin ang kanyang biolohikal na ama na si Daryl at ang pamilyang Carter. Nakalungkot para kay Ambrose na mahuli sa gitna. Ngunit ngayong pinatay si Haring Kenny, kalooban ba ng Diyos? Sa sandaling ito, naisip ni Ambrose sa kanyang sarili, at isang kakilakilabot na kaisipan ang sumulpot sa kanyang isipan. Kung namatay si Haring Kenny, hindi ba magkakaroon ng napakaraming mga problema? Umungol sa kanyang puso, handa nang gawin ito ni Ambrose, ngunit naiisip niya ang pag-ibig para sa kanyang sarili mula noong bata pa siya, ngunit pinipigilan niya. Sa kabilang panig, sinamantala ang gulo sa palasyo, mabilis na nakalusot si Sarah. Pagkatapos nito, hindi nag-atubili si Sarah, at muling ginamit ang isang libong mukha ng walang aspeto, na naging hitsura ni Monica at direktang pumunta sa bilangguan ng imperyo. Sa sandaling ito, sa bilangguan. Kabanata 2857. Dax, Yvette at iba pa ay isa-isang naupo sa cell na mukhang malungkot. 2 araw na ang nakalilipas, at hindi ko alam kung may naisip bang paraan. Sa sandaling ito, ang pintuan ng cell ay itinulak bukas, at pagkatapos ay isang dosenang mga cell guard, na nagbabantay sa isang payat na figure, lumakad ng dahan-dahan, at ito ay si Sarah. Siyempre, ang Sarah sa oras na ito ay nakadamit bilang Monica. Ang imperial na babae, ang lahat ng mga bilanggo ay narito, wala sa kanila. Ang tumakas. Sa oras na ito, magalang na sinabi ng nangungunang bantay kay Sarah. Ngayon pa lang, ginamit ni Sarah ang pagpatay sa kanyang kamahalan bilang isang dahilan upang suriin ang mga nagkakulong sa bilangguan. Wala sa mga gwardya, na ito ang may kititing na hinala. Ay siya. Nang makita ang eksenang ito, maging si Yvette, Dax at iba pa, natigilan silang lahat. Ang Monica na ito ay babae ni Daryl, na itinago sa palasyo ni Haring Kenny nang maraming taon at nawala ang kanyang kalayaan. Bakit bigla siyang napunta sa selda? Ngayon, narito ba upang iligtas ang mga taong katulad mo? Napakahusay. Sa sandaling ito, si Sarah ay tumingin sa paligid at nakita na ang lahat ay ligtas. Tuwang-tuwa siya, ngunit gumawa siya ng isang walang malasakit na hitsura. Ngayon lang, pinaslang ang iyong kamahalan. Dapat ay naiugnay ito sa mga taong ito. Dapat mag-imbestigahan sila ng mabuti ng palasyo. Panipi, ilabas mo silang lahat. Panipi, hindi malakas ang tinig, ngunit hindi ito pagdudahan. Pinag-uusapan kung saan, nais ni Sarah na makilala si Yvette, ngunit isinasaalang-alang ang napakaraming mga bantay sa paligid, pinigilan pa rin niya. Bukod dito, sa lakas ni Sarah sa oras na ito, hindi isang problema ang sa pilitang alisin si Yvette lahat, ngunit ang Yvette lahat ay walang panloob na lakas. Kapag hinabol sila ng Imperial Forest Army, ang mga kahihinatnan ay magiging mapahamak. Nang marinig ito, sina Dax, Yvette lahat ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at ang kanilang mga puso ay puno ng sorpresa. Sa kabutihang palad, ang langit ay may mga mata, at si Harry ay pinatay. Ang nakagulat ay ang babaeng ito na talagang nagtanong sa sarili at sa iba. Kay Haring Kenny, akala ko, lahat ay takot. Panipi tandang padamdam. Ito, sa oras na ito, ang namumuno sa bantay ay tila nahihiya, nag-aalangan at
Sinabi, Lady, natatakot ako na ito ay hindi naaangkop, bago espesyal na iniutos ng kanyang kamahalan, nang walang mga tagubilin sa bibig, walang sinumang dapat ulitin. Ang mga ito, panipi, kaboom, narinig ito, naging malamig ang mukha ni Sarah, at sumigaw siya, ano? Ang mga salita ng palasyo na ito ay walang silbi sa iyo, hindi ba? Ngayon ang iyong kamahalan ay nasa isang pagkawala ng malay, at ang pangunahing prioridad ay upang mahuli ang mamamatay tao. Kung naantala ito, kakayanin mo. Huwag maglakas loob, huwag maglakas loob. Nang makita ang galit na nanginginig ang gwardya at mabilis na umiling. Ang sumunod na segundo, winigayway ng gwardya ang kanyang kamay, halika. Ilabas mo ang mga taong ito upang makapagtanong ang emperador. Wow! Nang bumagsak ang boses, ang mga nakapaligid na gwardya ay lumakad at isinama ang bawat isa kay Yvette isa-isa palabas ng cell. Monica, sa sandaling ito, si Yvette ay tumingin kay Sarah, hindi maitago ang pagiging komplikado sa kanyang puso, at mahinang sinabi, bakit? Hindi ba masarap kang patayin ka ni Haring Kenny? Kapag namatay siya, ikaw maaaring makasama si Daryl. Reunion, bakit abala upang siyasatin ang mamamatay tao? Panipi, nang bumagsak ang boses, tuwang-tuwa na sinabi ni Dax, ate huwag pag-usapan. Ito, sa palagay ko ang babaeng ito ay sanay sa kasaganaan at kayamanan, at nakalimutan niya ang estilo. Nang sinabi niya ito, si Dax ay napaka-galit. Sa puso ni Dax, palagi siyang nakikiramay kay Monica. Ang dalawang tao na malinaw na nagmamahal ay hindi maaaring magsama, ngunit sa oras na ito, biglang nawala ang simpatsya sa kanyang puso. Oo, nakalimutan ko na si Daryl matagal na ang nakakaraan. Nakaharap sa tanong ni Yvette, huminga ng malalim si Sarah at sadyang malamig na sinagot, ngunit lihim na kumurap kay Yvette. Woo! Si Yvette ay isang matalinong babae, at nagulat ang kanyang katawan nang mapansin niya ang kindat ni Sarah. Hindi niya sinusubukan na tanungin ang mga taong ito, ngunit upang may save ang lahat. Di nagtagal, sa ilalim ng utos ni Sarah, inilabas ng mga gwardya si Yvette. At lahat mula sa bilangguan. Kabanata 2858. Dahil ang bilangguan ay malapit sa gate ng kanluran, kaya't iniwan niya ang bilangguan, at Sarah ang humantong sa lahat ng direkta sa kanlurang gate. Sa oras na ito, napagtanto ng nangungunang gwardya na may mali at hindi mapigil ang sabihin, hindi ito interrogating sa mga bilanggo na ito. Bago siya natapos sa pagsasalita, nakita niya si Sarah na nagpapakita ng isang malalim na ngiti, at saka siya itinaas kamay. Ang palad ay tumama sa nangungunang bantay. Ang dahilan kung bakit hindi kumilos dati ay dahil maraming mga bantay sa lungsod ng Imperial, ngunit ngayon na iniwan niya ang lungsod ng Imperial. Wala na si Sarah. Boom! Mabilis na bumaril si Sarah, at ang nangungunang gwardya ay hindi makapagreaksyon, humagulal at nang himatay diretso sa lupa. Ano? Nang makita ang eksenang ito, ang mga nakapaligid na gwardya ay nagulat, at kaagad pagkatapos, biglang nagpakita ng sakit ang kanilang mga mukha. Sa oras na ito, malinaw na nadama ng mga gwardya na ang kanilang panloob na lakas ay hindi maaaring gamitin, at sa parehong oras, ang kanilang buong katawan ay malambot. Oo, nang pumasok si Sarah sa bilangguan, nalasan niya ang mga gwardya na ito, at ang nangungunang gwardya ay medyo malakas. Kung sakali, pinili ni Sarah na direktang matulala, ako, para akong nalasan, at hindi ko ginamit ang aking panloob na lakas. Ay, nalasan din ako. Bakit? Ang isang dosenang gwardya ay nagpapanik, at tumingin sa Sarah sa parehong oras. Hindi lamang sinabi ng ilang mga salita, ang mga gwardya na ito sunod-sunod na nahimete sa lupa, walang malay. Ito, nakikita ang eksenang ito, alinman kay Yvette Dax, lahat sila ay nakalulugod na nagulat. Lalo na si Yvette, nakatingin ng mabuti kay Sarah, ay labis na nasiyahan. Alam na hindi malilimutan. Sa oras na ito, naisip ni Yvette na ang nasa harap niya ay si Monica. Kapatid na Dax. Sa sandaling ito, tinanggal ni Sarah ang pagkubli sa kanyang mukha at tumingin sa lahat ng nakangiti. Mga kapatid, naghihirap ka. Sarah, pagkakita sa kanya, lahat ay nagulat at masaya. Ano ang nangyayari? Si
Monica sa harapan niya ay si Sarah na nagpapanggap. Gayun din, saan niya natutunan ang disguise technique. Napakagulat nito, halos hindi ito makilala. Little girl. Sa wakas, si Yvette ang unang nag-react at tumingin kay Sarah ng may pag-iisip, what the hell is going on? How did you pretend to be Mrs. Monica? Sa parehong oras, lahat ng tao sa paligid ay nagmamasid ng mabuti. Kasama, si Sarah, naghihintay para sa kanyang sagot. Si Sarah ay ngumiti ng mahina, kung hindi ako nagpapanggap na siya, paano? Kita may save. Tulad ng aking disguise, ipapaliwanag ko sa iyo sa paglaon kapag may oras ako. Pagkatapos, sumulyap si Sarah sa direksyon ng lungsod ng imperyo at nagpatuloy, pinatay ko lang si Haring Kenny at ngayon ang palasyo ay nasa gulo. Tinansya na hahanapin ito ng Royal Forest Army. Dali tayo. Ano? Pinaslang niya, si Haring Kenny. Sa sandaling ito, ang lahat ay nabigla ulit, ngunit nang makita na hindi nagbibiro si Sarah, nagmadali sila sa malayo at nawala sa gabi sa isang kisap mata. Alam ng lahat na ang pagpatay kay Haring Kenny ay hindi maliit na bagay, at kailangan mong umalis dito sa lalong madaling panahon. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, New World Palace. Ang hari ay pinatay, at ang buong naghaharing at mga partido ng oposisyon ay umiling. Sa loob ng palasyo, ang mga patrol na may hawak na mga sulo ay saan man naghahanap saan man, at ang mga tao sa palasyo ay nagpapanik at ang kapaligiran ay labis na nalulumbay. Sa oras na ito, sa palasyo ng si Hari ay nakahiga sa dragon couch. Namatay siya sa pagkawala ng malay dahil sa trauma sa kanyang puso. Sa tabi niya, tahimik na nagbabantay si Ambrose kasama ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar sa magkabilang panig na tahimik na nakatayo roon, na may mga komplikadong ekspresyon at pagkabalisa sa kanyang puso. Ngayon pa lang, pagkatapos matuklasan ni Ambrose na pinaslang si King Kenny, dali-dali niyang dinala siya sa palasyo ng Guangfu, at pagkatapos ay nagpadala ng mga tao upang ipatawag ang mga opisyal ng sibil at militar. Tungkol naman kay Monica, dahil walang pinsala, hindi nag-alala si Ambrose ang oras ngayon. Kabanata 2859. Tumawag ka. Sa oras na ito, nang makita ang sitwasyon ni Haring Kenny ay hindi maasahin. Sa mabuti, huminga ng malalim si Ambrose, pakiramdam ng sobrang inis. Ngayon lang, inutusan ni Ambrose ang eunuch na kumuha ng maraming elixir mula sa palasyo, ngunit hindi umunlad si Hari. Hindi lamang iyon, iminungkahi din ng mga opisyal ng sibil at militar ang ilang pamamaraan, ngunit wala sa kanila ang gumana. Narito na si Dr. Luo. Sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang alon ng pagkabalisa. Pagkatapos, isang veterano na may buhok na pilak ay mabilis na pumasok sa silid tulugan, na tila matanda, ngunit masigla. Ito ang sikat na palasyo ng pahayag. Ang emperador na manggagamot, Luo Ping. Sa isang iglap, ang mga opisyal ng sibil at militar ay dali-dali siyang binati, at si Ambrose din ay nagmamadali ring bumangon. Si Luo Ping ay veterano ng pamahalaang sentral, at ang hari ng Guangping ay dapat magalang sa 3 puntos. Dr. Luo, tingnan mo. Oo, ang kalagayan ng iyong kamahalan ay parang kakilakilabot. Huwag kang matakot, dapat magkaroon ng paraan si Dr. Luo. Lahat ay nagsalita at pababa, at si Ambrose ay hindi maipaliwanag na naiirita. Sa susunod na segundo, tumingin si Ambrose sa paligid at malamig na sinabi. Dumating na si Dr. Luo, lahat dapat manatiling kalmado, lumabas muna, at huwag hadlangan si Dr. Luo sa pagbibigay ng diagnosis sa iyong kamahalan. Hula. Matapos mahulog ang mga salita, isa-isang tumahimik ang mga opisyal ng sibil at militar, at pagkatapos ay sunod-sunod na lumabas ng kwarto. Bagaman si Ambrose ay hindi biolohikal na prinsipe ng kanyang kamahalan, siya ay nadala, at si Ambrose ay makapangyarihan at may mataas na karangalan sa korte. Sa oras na ito, nakikita siyang nagsalita, sino ang maglakas loob na salungatin siya? Dr. Luo, bilasan mo at tingnan kung ano ang nangyari kay Emperor Father. Nang makita na ang lahat ay lumabas, magalang na sinabi ni Ambrose kay Luo King. Tumango si Luo Ping, unang sumulyap sa mukha ni Hari, at pagkatapos ay nagsimulang magpalso.
Og, makalipas ang 12-12 segundo, bahagyang nagbuntong hininga si Luo. Ting, ang kanyang ekspresyon ay napakamarangal, at sinabi kay Ambrose, "Kamahalan. Ang pinsala ng iyong kamahalan ay napakaseryoso. Ang mamamatay tao ay yumanig ang kanyang puso na pulso gamit ang isang palad, maliban kung mayroong isang phoenix. Gol o isang disc. Mahusay ang Longjing. Panipi. Ano?" Narinig ito, ang katawan ni Ambrose ay umiling, at ang kanyang puso ay lumubog sa ilalim. Siyempre, alam ni Ambrose ang tungkol sa Phoenix Gol at Panlungjing. Nang siya ay nasa pamilyang Carter, narinig niya na si Yvonne ay sinagip ng kanyang ama. At si Panlungjing ay naaga mula sa pamilyang Fang sa lupalop ng Profound. Naisip, ang maliit na engkantada sa Fuyao Palace na si Irene. Ang dalawang bagay na ito ay ang kakanyahan ng langit at lupa at naglalaman ng tahimik na sigla. Ang mga ito ay bihirang mga kayamanan sa mundo. Mayroon lamang isa sa mundo. Matapos magamit ang mga ito, hindi na sila muling makikita. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo nag-alala si Ambrose, at hindi mapigil ang sabihin, "Dr. Luo, mayroon bang ibang paraan?" Nang sinabi niya ito, si Ambrose ay labis na sabik, bagaman si Haring Kenny ay hindi kanyang sariling ama, kaya niyang maghintay. Pinalo niya ang kanyang sariling ama at anak, paano mo lang siya mapapanood na mamatay? Ito, sumimangot si Luo Ping, at biglang pinag-isipan. Oo, mayroon, ngunit ilang mga pakikipagsapalaran. Bago siya natapos sa pagsasalita, nakita niya si Haring Kenny na walang malay. Bigla niyang niyugyug ang kanyang katawan at umupo bigla, bumangon at sumigaw, matapang na mamamatay tao. Maglakas loob na magpanggap bilang isang ginang na pumatay sa akin, at babasagin. Kita, sa oras na ito, ang hari ay mukhang baliw at nakakatakot. Sa sandaling ito, pareho sina Ambrose at Luo Ping nagulat. Kaagad pagkatapos, nagreaksyon si Luo Ping at sinabi na may kagalakan. "Mahusay, ang iyong kamahalan ay nagising ng mag-isa." Tila sa mga taon na ito, madalas na kinuha ng kamahalan si Tian Kai Dibao, kaya't ang kanyang pangangatawan ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Si Ambrose ay masyadong masaya, sa parehong oras, may ilang mga pag-aalinlangan sa aking puso. Ano ang sinabi lang ng amang emperor? Ang mamamatay tao na iyon ay nagpanggap na kanyang ina. Sa sandaling ito, si hari ay tumitig kay Ambrose at sumigaw, "Ay padadala ko kaagad ang aking utos upang patayin ang lahat ng pamilyang Carter at iba pa sa bilangguan." Nang sabihin ito, ang mga mata ni Kenny ay kumislap ng walang katapusang galit. Tama si Luo Ping. Matapos maging emperador, si hari ay kumuha ng maraming likas na kayamanan sa mga nakaraang taon, at ang kanyang pisikal na depensa ay mas malakas kaysa sa ordinaryong tao. Kaya't nagkamalay siya, at ang unang ginawa niya, nang magising siya pataas ay upang patayin. Kabanata 2860. Ano? Nanginginig ang puso ni Ambrose, at naramdaman lamang ang pagbuzz ng utak. "Pare, bakit mo pinatay ang mga taong iyon mula sa pamilyang Carter?" Hindi mapigil ang tanong ni Ambrose habang gulat na gulat. Hawak ni Hari ang kanyang puso, umubo, at marahas na sinabi, "Bakit? Ang pangalawang ginang ng pamilyang Carter ay nagpanggap na iyong ina upang patayin ako. Ang krimen ay hindi dapat sisihin. Ang mga taong nauugnay sa kanya ay hindi makatakas sa relasyon." Pagkatapos, ang hari ay hinimok. Sinabi, "Bilasan mo at ibigay ang utos." Panipi. Ito, narinig ito, si Ambrose ay ganap na bobo, halos hindi makatayo ng mahigpit, at binawi ang dalawang hakbang. Sa sumunod na segundo, si Ambrose ay nagmamadaling lumuhod, at nagmakaawa kay hari, "Pare, mangyaring kumalma muna. Ito ay kakaiba. Bata pa ako. Ang pangalawang ginang ng pamilyang Carter ay may average na lakas, paano posible bang patayin ka?" Panipi. Orihinal na nais ni Ambrose na tawagan ang hipag, pagkatapos ng lahat na si Sarah ay nakababatang kapatid ni Daryl, ngunit nang makita ang galit ni Kenny, mabilis niyang binago ang kanyang mga salita. Bukod dito, hayaan ng Ambrose na mag-utos ng pagpapatupad ng grupo ng mga miyembro ng pamilya Carter. Hindi niya talaga ito magawa, kung tutuusin,
lahat sila ay miyembro ng pamilya ng ama. Sa oras na ito, hindi alam ni Ambrose na ang lahat sa pamilyang Carter ay nailigtas ng sara. Ikaw, sa pagtingin kay Ambrose na nakaluhod sa lupa, nagalit ang hari at sumigaw. Naglakas loob ka ba na labagin ang utos ng imperial? Okay, napakahusay. Ito talaga, ang isang bono ng laman at dugo. Ang pamilya Carter ay iyo. Bahay ni ama, hindi mo. Ito matiis, tama, panipi. Kung lalabanan mo ang utos, ikakulong din kita. Lumuhad doon si Ambrose, palihim na kinakagat ang kanyang mga ngipin, at walang sinabi. Kahit na siya ay parusahan, hindi siya maaaring lumabas upang magpadala ng mga order. Para sa isang sandali, ang malaking Guangfo Palace ay tahimik at ang kapaligiran ay lubos na solemna. Galit ng kamahalan. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Luo Ping na akitin siya kapag nakikipag-usap sa mga gawain ng pamilya Carter. Huwag mag-alala sa ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pinsala ng iyong kamahalan. Luo, sumulyap si Ping kay Ambrose. Nagpatuloy, ang iyong kamahalan ay maaaring magising mag-isa. Makikita na ang iyong kamahalan ay may maraming mabuting kapalaran. May isang paraan para sa matandang ministro. Marahil ang puso ng iyong kamahalan ay maaaring maibalik sa orihinal, ngunit ang tulong ng prinsipe ay kinakailangan. Panipi, ha! Nang marinig ito, huminga ng malalim si Haring Kenny, at sinabi sa kanyang galit, ano ang magagawa ko? Pag-usapan natin. Seryoso, galit na galit si Hari nang makita niya ang paghihimagsik ni Ambrose, ngunit nagsalita si Luo Ping at kaya gawin mo lang ito. Hayaan mo itong pansamantala, tutal, si Luo Ping ay isang veterano, kaya't kailangan niyang magpakita ng ilang mukha. Umungol si Luo Ping, at dahan daw ang sinabi, kailangan mong ilabas ang ginto, kahoy, tubig, sunog, lupa, at 5 uri ng panloob na alkami ng mga espiritong hayop mula sa bahay ng kayamanan sa palasyo. Ang mga panloob na alkamiya ay naglalaman ng kakanyahan ng langit at lupa at maaaring pansamantalang magbayad para sa traumatiko na puso ng iyong kamahalan. Panipi, nais ng matandang ministro na isama ang kapangyarihan ng 5 panloob na alkami sa puso ng iyong kamahalan, ngunit ang panloob na lakas ng matandang ministro ay limitado, kaya kailangan niya ng tulong ng prinsipe. Mabuti, isang ngiti ang lumitaw sa mahinang mukha ni Hari at sinabi, kung ito ang kaso. Pagkatapos ay humayo ka at maghanda. Pagkatapos nito, lumingon ang Hari at sumulyap kay Ambrose, pagkatapos mong tumulong pumunta sa harem upang samahan ang iyong ina, huwag makisali, alam mo. Panipi, ano, sa sandaling ito, ang puso ni Ambrose ay nabigla, at likas niyang lumaban. Malinaw na, pinilit ng kanyang ama na patayin ang mga miyembro ng pamilyang Carter at pinlano na ilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay sa harem. Sa pag-iisip tungkol dito, nais ni Ambrose na tanggihan, ngunit nang makita ang matibay na pagpapahayag ni Hari, hindi siya naglakas loob na labanan. Sandali, kaya tumanggaw siya at sinabi, kinukuha ng bata ang utos. Kasabay nito ay sumang-ayon siya, si Ambrose ay labis na balisa. Anong gagawin? Wala na bang pag-asa ang pamilya Carter? Di nagtagal, sa ilalim ng kautusan ni Luo Ping, dinala ng maliit na beteng ang panloob na okamiya. Ang mga panloob na alkamiya ay mga kayamanan ng palasyo ng imperial, at ang bawat isa ay isang panloob na okamiya sa kaharian ng Emperor Wu. Susunod, sinimulang pag-usapan ni Luo Ping ang tungkol sa lakas ng mga panloob na alkemiya at isinama ito sa puso ni Hari, sa pagtulong ni Ambrose. Dapat sabihin na si Luo Ping, bilang unang emperador ng palasyo, ay may mahusay na kasanayan sa medisina. Sa isang iglap, matagumpay niyang isinama ang kapangyarihan ng 4 na panloob na okamiya sa puso ni Haring Kenny. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.